mga kaibigan. Tingnan ito ha. Tingnan nyo to. Ito ha. Tingnan nyo. In resolution, this Chinese embassy minority focuses on Tariela instead. Tama ito mga kaibigan. Doon tayo pumukus sa mali na ginawa natin. Yan. Itong baka ng itong si bakla na to, itong si Tariela na to, mga kaibigan, pasensya na ha. Pero sa totoo lang, kumukulod dugo ko sa tinamaan ng lintik na yan eh. Yan si Tariela na yan, sa halip na sundin niya yung ating pambansang awit na ang mamatay ng dahil sa'yo. Ha? Anong ginawa niya? Naggakngak. Hindi nga sila nakipagsapakan dyan sa nangyari sa West Philippine Sea. Anong ginawa niya? Sundalo ka eh. Pagkapag sundalo ka, dapat gawin mo ang trabaho mo bilang sundalo. Ang isang sundalo ay trained for combatant. Ang sundalo ay, ang trabaho niyan ay makipaglaban, makipag-away. Hindi makipag-negotiate. Nakadepende ang isang sundalo sa order ng kanyang superior. Kapag sinabi ng superior, attack, and then go ahead, do it. Before you complain. Do it or die. Do or die. Yan lang yon. Kasi yan lang naman ang pinag-aralan mo eh. Sundalo ka eh. Di ba? Ikaw ay nakadepende sa chain of command. If you are commanded to do so, you have no right to complain. You are like a robot. You have no decision of your own. Di ba? Ganyan ang sundalo. At sa kanila, nakapanguna ang patungkol sa ang mamatay ng dahil sa iyo. Sundalo ka eh. So kung may mawala mang bahagi ng ating bansa, over your dead body, mga kaibigan. Dahil nakakahiya na mawalan tayo ng teritoryo, wala man lang namatay sa inyong mga sundalo. Anong klaseng mga sundalo kayo? Hindi ikaw pinapatungkulan ko ngayon muna, ha, Mr. Tariela. Yung nauna, sino ba ang mga sundalo nung panahon ni Pinoy 2012 standoff sa Scarborough Shoal? Sino yung mga sundalo na muna ron? Balikan ninyo mga kaibigan. Balikan nyo yung mga news. Balikan nyo ang ABS-CBN, GMA. Madali naman makita yan kung sino yung mga in charge nung araw. Malamang nandiyan ka, Tariela. Sana wala ka ha. Hindi ko pa nabalikan yan. Pero, ang totoo niyan, tama ang Pangulong Duterte. Bakit kayo nakinig sa US? Kayong mga nandyan. Ito, pinatutungkulan natin yung mga nakaupo noong mga panahong yon. Diyan sa West Philippine Sea, kung tawagin ninyo. Wala na pa talaga sa mapa yan. Tama naman si Senator Marcolita eh. Wala naman sa mapa talaga yung West Philippine Sea. Ang mababasa mo dyan, kahit nung bata pa kami, ang nakalagay dyan, South China Sea. Mga kaibigan, yung parting yan, pinag-uusapan lang dapat. Hindi dapat pinag-aawayan ng ganyan. Tulad nito ha, nung mangyaring, kunyari, binuli tayo ng China. Sige, totoo na, binuli tayo ng China. Sigurado ba kayo na ang China ay nagbibiro o hindi nagbibiro? Di ba nyo alam na pwede kayong sinusubukan lamang ng China? Tandaan niyo, walang history ang China na tayo ay ginira. Bagamat ang China ay nauna pa sa Espanya, nauna pa sa Hapon, nauna pa sa Amerika. Pero mga lintik na tinama ang magaling na yung mga tatlong yan, lahat yan, nilupig tayo, pinagsamantalahan tayo, inalipin tayo. Hindi yan ginawa ng China, mga kaibigan. Bilangin nyo, ilan na ba sundalo napatay ng China mula pa nung unang panahon? Nung panahon bago dumating ang Espanya, may nabalitaan kayo? May libro kayo? Saan ang libro nyo kung meron? Samantalang yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, simpleng bully lang yan. Alam niyo yung bully, hindi yan war. Bully lang yan eh. Ang issue ng bully ay parang sa eskwelahan, elementary level, binobully ka eh. Siyempre, kung iyakin ka, magsusumbong ka. Bullying yun eh. Pero tandaan nyo, ang binubully lamang yun nagpapabully. Hindi ka pumapalag eh. Pinapabayaan mo na sa batukan ka. Dahil malaki siya, maliit ka. Umiyak ka ngayon, sumbong ka. Hindi mo kaya eh. Kasi nagpabully ka. Pero kung lumabang ka, nakipagsapakan ka, manalo matalo, hindi ka forever binubully. Dahil kung ako naman, di baling mamatay na lang ako kasi bulihin mo ako. Di ba? Ganun lang naman yun eh. You have to fight back. Hindi ka pwedeng magpa-under. Ang binubuli, alam nyo, masarap buluhin talaga. Masarap bulihin yung nabubuli. Kasi pumapayag mabuli. Di ba? Pumapayag mabuli. Pero pag ang isang tao lumalaban sa nabubuli sa kanya, wala siyang mabubuli.
Ikaw nga, hindi mo kayang apakan ng ahas eh. Ahas lang yan. Bakit? Eh, kakagating ka yan. Kahit maliit yan. O, yung ano na lang, yung ano lang, yung hamtik na lang sa pudo eh. Maliit lang yan. Pero kahit alam nilang mamamatay sila, lalabanan ka niyan. O sa Bisaya, yung lapinig, pakyutan, di ba? O yung hani. O subukan mong pakialaman sila na hindi ka armado. Di ba? No, bago mo kunin yung hani, nag-aano ka muna, nag-aarmas ka muna. Bakit? Eh, kahit maliliit lang yan, talagang hindi ka aatrasan ng mga yan. Yan ang tunay. Hindi aatras sa laban. Mamatay na kung mamatay. Kasi nga, yun nga ang sinumpaan mo. Walang hiya naman. Nag-aaral tayo sa elementarya. Ilang araw ba yun? 365 days. Sa buong school year, ilang araw, ilang umaga ka nagpa-flag raising ceremony. Tapos, sa bandang huli, kakantahin mo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Leche. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang ginawa nyo, tumakbo kayo. Iniwanan nyo yung Scarborough Show. O ano ngayon, hindi iniwanan ng China. O paano na ngayon, di ba napunta sa kanila yung Scarborough Show. O, tapos ngayon, isisisi nyo kay Duterte ngayon. Bakit si Duterte parang ayaw bawiin yung Scarborough? Eh bakit niya babawiin? Pinamigay nga ni Pinoy eh. O, paano babawiin ngayon yan? Mahirap bumawi sa ibinigay ninyo. Biro nyo, ibinigay nyo, di man lang dumanak ang dugo, binigay ninyo. Tapos kung ano-anong mga alingas na pinagsasabi ninyo ngayon, pinagdadaldal ninyo. Dapat nung binugahan kayo ng tubig, nung magsusupply ko sa Sierra Madre, abay dapat binugahan nyo rin ng tubig. O baka naman wala kayong equipment, wala kayong pambuga. Di sana, nag-order kayo dito sa Quiapo. Order din kayo. Made in China. Kumuha kayo ng made in China. Malalakas na bomba. Made in China rin. Kasi wala namang available dito ng mga makina kundi made in China eh. O ipamukha nyo sa kanila na yung kanilang machinery na made in China, yun ang gamitin ninyo, buong nga bombero natin, kumuha kayo ng makina ng bombero, ilagay nyo dyan kung wala kayo. Pupunta kayo sa Maynila, manghingi kayo ng malakas na bombero ng China. Ilagay nyo sa barko ninyo. Yun ang iganti ninyo. Magkipagbugahan kayo doon ng tubig. Tubig sa tubig, di ba? Hanggang sa may madali rin sa kanila. O, samahan nyo ng konting bala para magkonting bakbakan ng konti dyan. Magpatayan kayo ng konti dyan. Bakit? Eh, yun naman talaga eh. Territorial matter na yan eh. Bakit kayo magpapabuli? O, di mamatay na kung mamatay kung talagang tunay kang sundalo. Hindi mo naman trabaho makipagbangayan by using social media. Hindi yun, hindi mo trabaho yun. Hindi yun magpo-post-post ka ng kung ano-ano, hindi mo trabaho yan. Trabaho ng Department of Foreign Affairs yan, trabaho ng Presidente yan, makipag-dialogue. Pag kombatan ka, sundalo ka, hindi ka naka-design para makipag-dialogue. You are designed for war. Warfare yan eh. Away yan, bugbugan yan, sapakan yan, patayan yan, gladiator job yan, hindi mo yung trabaho. Ang trabaho mo, Tariela, i-direct yan at makipagbakbakan kayo dyan. Namatay ka man. Ganun yan. Dapat may bayag ka. Hindi yung ang ginagawa mo, hindi mo naman trabaho. Tapos ito ng mga tangang mga senador, pumayag naman sa gusto mo. Hindi nila alam kung ano ang kanilang kinalalagyan. Tama ang ginagawa ni Senator Marcolita. Mali ang ginagawa ni Pangilinan. Bakit ka kayo nanalo, Pangilinan? Alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman dapat nanalo eh. Tapos si Atty. Vic Rodriguez talo. Grabe ah. Diyan pa lang eh, hindi namin kayo binoto ah. Pero anong pinaggagawa ninyo dyan? Nung unang panahon, Pangilinan, ang sabi mo, kaya mo yung bangkay na yan ni President Marcos Sr. Gawin mo nga ngayon yan. Walang iya kayo, puro kayo depensa kayo kay Bangag eh. Tingnan mo kung paano kabangag yung presidente natin. Wala man lang siyang sinabi na inopos yung sinabi ni Tariela. 'Di ba? Napakahinang presidente yan. Sa halip pasawayin niya yung tanga na komodor, ay wala, hindi niya sinaway. Pinabayaan niya. Ginawang statement tuloy ng Malacanang, yung statement ng tunggang na Tariela. Yung bayot, yung duwag, yung tanga na inassign nilang komodor sa West Philippine Sea, yung kanyang pinaggagawang katarantaduhan, hindi man lang pinuna ni Presidenteng Bangag. Di ba? Ayan mga kaibigan. Pakishare nyo ito kung gusto nyo. Nakakabwisit na masyado itong pagmumukha ng tinamaan na lintik na to. Tingnan nyo ito. Ayan ang balita Quote, the air of the Philippine-Chinese Embassy in Manila showing a caricature of the President Xi Jinping during campus seminar
and several Philippine senators have now also taken him to task. Tignan nyo to, mga kaibigan, no? Sinita na siya ni Senator Cayetano, di ba? O, yan o. Unbecoming. O. Unbecoming naman talaga yun eh. Kabastusan yun eh. Wala siya sa level eh. O. Hindi lang apologize. Dapat yan, tanggalin yan eh. O. Yan, balita po yan. Reaction lang ito sa balita, mga kaibigan. Oh, itong sabi ni pansinin niyo, sabi ni Pinky Lacson, mga kaibigan. Oh. It was a painful to watch a heated plenary debate on the issue of territorial integrity and other related matters involving another country and our own. Talaga naman masakit talaga yan. Masakit aminin na ang tatangan ninyo. Nakaupo kayo dyan, ang tatagal na ninyong mga senador, kasi yan si Pangilinan, ang tagal ng senador yan dyan, at ikaw naman, Lacson, ang tagal mo na pabalik-balik dyan. Pero, nagmumukha kayong mga tanga sa harapan ni Senator Marcolita. Dahil si Senator Marcolita, ngayon lang yan naging senador. Pero barado kayo kay Senator Marcolita na baguhan. Ina-underestimate nyo yung tao, yung abogado. Hindi nyo alam, yan yung abogadong tunay. Iyan kasi ang hirap sa inyo, Pinky Lacson. Idol kita nung araw Pampilo Lacson Pero hindi ganyan dapat mag-isip ang isang batikang senador. Mga kaibigan, ang dami nakatingin sa iyo noon, Pampilo Lacson. Kasama na rin ako. Hanga ako sa iyo, Pampilo Lacson. Pero ngayon kita lubusang nakilala. Itong si Marcolita, hindi ko naman niya kilala dati. Nakilala ko lang yan nung nagtagumpay siya. Siya ang malaking boses noon kung bakit ang ABS-CBN ay nahinto, mga kaibigan. Siya. Kaya malaki ang paghanga sa kanya, sa kanyang trabaho. Malaki ang paghanga ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya. Ngayon, hindi pa rin kayo nangilabot at parang in-underestimate nyo pa rin ang ability ni Senator Marcolita. O ngayon, napatunayan na ngayon na kayo talaga, mga hunghang kayo kung ikumpara nyo sa pag-iisip at utak, kaalaman, karanasan, paninindigan ni Senator Marcolita. Labas dito ang usapin sa relihiyon, mga kaibigan. Unang-una, hindi ko karelihiyon si Senator Marcolita. Ako po ay isang Muslim. Ang karelihiyon ko si Senator Robin Padilla. Ang kapatid ko sa Laman, dalawang kapatid ko, membro ng kanilang iglesia, samahan, Iglesia ni Cristo. Hindi ko yan karelihiyon si Senator Marcolita. Ngunit saludo ako sa kanyang paninindigan, mga kaibigan. Kumbaga kung tatawagin ko yan, kung ikakategorya ko, ayan ay paninindigan ng isang tunay na Muslim. Bagamat hindi siya Muslim. Pero yung kanyang paninindigan ay hinahangaan ko kahit ako isang Muslim. Mga kaibigan, sa totoo lang, kung mayroon man sa inyo tunay na makabayan at tinatawag nilang sarili nila ng mga patriotismo, ay isa si Senator Marcolita para sa akin ay isa sa mga patriot. Mahal niya ang bayan niya, mga kaibigan. Ang tanong, ilan ba sa inyo ang nagmamahal sa bayan? Baka salita lang yan. Pinag-ibintangan niyo si Marcolita na bininta niyo, pinabayaan niya tayo at siya ay pro-China. Kayo, ano kayo? Pinagbibintangan niyo yung tao pro-China. Baka mamaya mas makabayan pa yung tao kaysa sa inyo. Dahil simpleng-simpleng bagay na tanong niya, hindi niyo masagot ng tama. Bakit ang tagal niyo ng senador niya, hindi niyo nakita yon? Ako mismo hindi ko rin nakita yon. Nagulat ako nung hinanap ni Mr. Marcolita ang tungkol sa mapa. Inaangkin pala natin na atin yung West Philippine Sea. Tubig yun Ang hinihiling ni Senator Marcolita, yung mapa. Mapa ng mga coordinates. Of course, mapa ng mga coordinates na yun. Kasi wala kang makita Wala ka namang physical na lupa na makikita ron. So, maiintindihan ng bayan, mapa ng mga coordinates. So, kailangan lumitaw yung mapa, hugis yun ng ating nasasakupan, at makikita mo sa hugis na yan, yung mga series ng mga coordinates na nagpapahiwatig
nagpapakita ng ating line o property line natin sa ating, kung tawagin natin, West Philippine Sea. Di ba, mga kaibigan? O yung Scarborough Shoal, maliit lang na bahagi yun. Nasa kanila na. May lupa yun eh. May litaw. May island talaga. Pero yung West Philippine Sea, walang island ka makikita sa mapa. Pero dapat, kung talagang atin yan, ilagay nyo. Lagyan nyo ng coordinate. Isama nyo sa mapa natin. So kahit, ibig sabihin ba, kapag walang lupa, hindi nakasama sa mapa. Hindi po. Wala pong bagay sa mundo, walang bahagi ng mundo na walang katumbas na coordinate. Baka hindi nyo alam yan. O baka talaga hindi nyo alam yan, mga senador. At si Senator Marcoleta lang ang nagbukas niyan. Alam ni Tariela yan na may mga coordinates. Imposibleng hindi niya alam yan. Bakit? Siya ay isang mandaragat. Kung ikaw ay sundalo at nag-aral ka ng marine nautical, dapat alam mo. Alam ng mga mandaragat yan. Kahit tanongin sa mga Iloilo, mga Ilonggo. Alam ng marami yan. Na ang mga piloto at mga mandaragat, sila ay nakadepende sa coordinates. Yan ang kanilang binabasa. Pag piloto ka, mayroon kang sinusunod na coordinates. Kaya mapapansin nyo yung mga aeroplano, iisa lamang dyan na daanan nila halos. Hindi mo sila maililigaw. Dahil meron silang binabasang coordinates. Hindi yan tumitingin sa mga bituin. At ang mga mandaragat ngayon, hindi tumitingin sa kung sa langit, hindi tumitingin yan. May coordinates silang binabasa sa ngayon. At pagka nagkagera, hindi na nila ginagamit ang kanilang telescope para asintahin ng Manila. Halimbawa, gusto mong asintahin ng Malacanang, patatamaan mo ng missile ang Malacanang, hindi mo yan aasintahin. Pag nasa China ka, i-program mo lang yung missile mo at ibigay mo sa kanya yung coordinate at yung missile na yan, dadapo yan sa Malacanang. Ganon kasimple ang ibig sabihin ng coordinate, mga kaibigan. Pag pinrogram yan, dadapo yan doon. Hindi nyo ba napapansin yung labanan sa Gaza at ng Israel at ng Iran at ng Israel? Akala nyo gumagamit pa ho sila ng mga high telescopic machinery? Hindi. Coordinate ho ang ginagamit nila. Kaya yung pagbagsak ng bomba, sakto doon sa lugar. Kaya wag sasabihin ng Israel na nagkamali sila. Talaga sila dyan nilang bombahin ang mga ospital ng Gaza. Gamit ang mga coordinates, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, pag-isipan natin yan. Pag-isipan nyo kung anong malaking kabalbalan ang pinagagawa ng Tariela. Tandaan natin, unang-una. Ang una tandaan natin, ang China ay posibleng nanggulat lang sa atin. Sinubukan lang tayo kung matapang ba talaga tayo. At pag pumalag tayo noon sa kanila, doon sa Scarborough Shoal, baka meron pa negotiation. Sasabihin ng China na, teka, sige, okay na. Pasensya na kayo. Sinubukan lang naman namin kayo kung matapang ba talaga kayo. Ngayon, dahil matapang nga talaga kayo, edi sige. Giveaway na. Makakadaan na kayo dyan. Nagbibiro lang naman kami. Pwedeng gano'n na mangyari kasi paano mo masasabi ngayon na ang China ay nagbibiro lang o bluff lang yung ginagawa ng China kung hindi man kayo nakipagbasagan ng mukha dyan. Pero kung may nakipagpatayan dyan, kahit 50 kasundaluhan man lamang, makikita ng China na, wow, hindi pala, talaga pala matapang ang mga Pilipino. Di bida ka ngayon sa buong mundo. International ngayon. Mamatay man ang ilan sa atin, ipinakita natin na matatapang nga talaga tayo. Diba? Kaya lang, mukhang nilagay yung mga sundalo dyan, mga matatapang, mas matatapang pa yung mahilig mag-riot dito sa Manila. Diba? Siguro ilagay niyo yung mga sundalo diyan, yung mga hilig, yung matatapang diyan na mga walang hiya diyan sa yung mga mahilig mag-riot. Yun na lang, rekrutin niyo, ilagay niyo diyan. Baka mas matapang pa kaysa dun sa mga sundalong nilagay niyo diyan sa West Philippine Sea. Ang bira. Matapang lang kayo pag social media. Pero sa actual na combat, takot pala kayo. Kayo na, general na natin kasi hindi naman pasintabi sa mga sundalo na mga nandyan. Alam naman namin kayo mga sundalo na ordinary, naghihintay lang naman kayo ng command. Ang pinapatungkulan natin dito, yung mga leader ninyo na mga puti ang bayag, mga kaibigan. Hindi lahat ng sundalo ganyan. Alam natin maraming mga sundalo tunay na matapang. Alam natin yan, mga kaibigan. Kaya lang, meron tayong mga leader na imbes na sila ang mag-ayos ng bansa natin, gawin yung kung anong kanilang training, sila pa itong pasimuno ng katiwalian. So, nakapaglagay tayo ng mga maling leader, mga kaibigan. Tulad niya si Pampilo Lacson, PMAyer yan Hindi ko in-expect na ganyan ang kanyang magiging gawi, estilo. Hindi ko in-expect yan. Dapat yan gawin niya yung gawain ni Angelo Reyes, magpakamatay na rin. Kung totoong namatay si Angelo Reyes, mga kaibigan.
Nakakahiya. PMA ganyan ang ugali. Ganyan ang gawain. Maintindihan ko pa si Tota Soto hindi naman yan PMA eh. Hindi nga rin yan abogado eh. Maintindihan ko pa yan eh. Pero ikaw, Pampilo Lacson, PMA ka eh. Alam ko PMA ka eh. Sorry, mali ako kung hindi ka PMA, mali ako. Hihingi ako ng pasensya sa lahat kung mali ako. Pero kung ang pagkakaalam mo kasi, PMA ka rin. At membro niya yan isa pa rin yan, alam mo, Senator Bato de la Rosa, believe din ako sana sa iyo eh. Pero sa ginawa mo pagtatago lang ng basta-basta na ganyan, na natuduwagan ako sa iyo, Senator Bato. Pasensya na, parehas tayo DDS, pero naduduwagan talaga ako sa iyo. Bakit? Kung talagang matapang ka, Senator Bato, maghanda ka ng 2 bullet para sa ulo mo. Pag inaresto ka, dadalhin ka sa dahig, barilin mo na ang sarili mo. Over my dead body. Dapat ganyan tayo, Japanese style, harakiri. Hindi yung gagawin mo natatakot ka. Pwede ka namang magdala ng 3 magasin para kung sino pumalag sa atin, magpapatayan muna tayo. Ang huling bara para sa ulo ko. Ewan ko lang PMA kayo hindi ako PMA mga kaibigan, pero I have the heart. Meron akong puso na tulad sa isang sundalo, mga kaibigan. Marami kami mga Pilipino, hindi man kami sundalo, pero ang puso at damdamin namin, sundalo, mga kaibigan. Given the opportunity, baka mas sundalo pa kami kaysa sa ibang mga sundalong general, mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong pinag-aralan nyo din sa PMA. Bakit ang taas ng level ninyo pagdating sa mata namin mga sibilyan. Pero kayong mga nandyan ngayon na mga PMA nagpakita ng kabubuhan. Aywan, ngayon, maasa tayo na itong si General Nartates, PMA din yan. Hindi naman lahat ganyan Kasi meron ding PMA akong PMA din yata yung isang vlogger na yun sa YouTube. Nasabi sa akin yun si Kabonske, hindi ko lang alam kung PMA yan parang PMA din yan kasi may hindi lang ako sure mga kaibigan, pero meron pasahero ako na nagsabi sa akin na pati siya hindi rin niya nagugustuhan yung pagbablog ni Kabonske. Pero mo inilalive mo yung kung paano gumamit ng high powered weapon inilalive mo yun sa YouTube. Hindi mo ba alam na pwedeng mabasa yan, mapakinig, makita ng kaaway at gamitin sa atin? Ang mga pag-aaral na ganyan, private yan, ginagamit lamang yan sa inyo, internal affair, internal educational system, academic yan para sa mga sundalo. Huwag mong ibulgar sa civilian through social media dahil lamang sa content. Para lang sabihin na ikaw ay dakilain bilang isang magaling na opisyal. Mga kaibigan, hindi alam ng mga taong ito, mataas to na opisyal ng Philippine Army o nasa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Pero mga vlogger na ganyan, tulad yan si Kabonske na yan, nagpapakita ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat ipakita ng libre sa YouTube. Dahil yan ay maselan na military art. May kaugnayan sa weaponry. Hindi yan dapat na didisclose. Private yan. Private. Academic lessons yan para sa mga sundalo lang natin. Hindi mo dapat binubulgar sa kung sino-sino lang. Pati kriminal nakakapanood niyan Ayan mga kaibigan. Ayan, yung Chinese mga kaibigan, wala yung history na tayo ay girahin. Ang mga sumunod sa kanyang bansa, ginira tayo. Up to now, wala pa rin pinatay ang Chinese. Ang nakakahiya sa atin, galit na galit tayo, samantalang daliri lang naman ang nadali doon sa West Philippine Sea. Daliri lang mga kaibigan. Ginawa ng national issue ni Risa Ontiveros. Samantalang kasabay ng pangyayaring yan, may namatay na sundalo sa labanan sa Mindanao, hindi mo lang napag-usapan. Yan mga kaibigan, ang kabalintunaan ng pagliligaw na rin sa issue ng flood control. Tama si Kati Binag. Kung saan nyo dinala yung issue, nalimutan na yung flood control. ICI, Yan mga kaibigan, ay huwag nyo kakalimutan, balikan nyo. Banateros, baka pati kayo nakalimot na. Ang topic talaga yung flood control. Baka lumalayo tayo, napunta sa West Philippine Sea. Diba? Huwag tayong magpaligaw mga kaibigan. Maraming salamat.